magsiawit. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay na sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, lalagi kang paglingkuran, ang layo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay na sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya ko'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Ako, si Pepay, isang mananayaw na kilala bilang espesyal na kaibigan ni Don Tibo. Mahal ko, kung talagang mahal mo ko, mahal ko, mahal ko, kung talagang mahal mo ko, ibilihin mo to. Paano ko lang kaibigan ko mahal? Kung kaya't ba'y tatanggihan mo na ako, mahal ko, natitiis mo pa ako sa iyong magtampo. Tama ka ako, hindi mo ako maintindihan. Ano ba ang problema mo? Gone to studio. Bukang nag-aalala ka. Di ba dapat maging masaya ka? Dahil may bago ka rin namang babae? Ako si Herman Navali, ang nagsisilbing ina at tagapayo kay Huli. Tulong! Tulong! Pakinggan niyo naman ako! Nahulog ang dalaga mula sa bintana! Mga kasama ko! Magsilabas kayo at tignan niyo itong dalagang kaawa-awa! Buen dia, sa ila Herman Navali. Marahil ako ay kilala niyo na. Ako ang nagbalita kay Huli na nahuli at nabilanggo na si Basilio. Dalhin na sa tabunan ng kawawang Basilio! Barilin nila sa kalye at sabihin nilang nagtangkang tumakas. Saka ka magsisi pag patay na siya. Ako'y walang utang na loob sa kanya, hindi mo ako masisisi. Ako si Hermana Pechang, ang mayaman at madasaling tao na pinaglilingkuran ni Huli. Huli, maaari ka nang magsimula bukas. Bukas na bukas. Bingi ka ba? Ang sabi ko ay maaari ka nang magsimula bukas. Kung ganon ay ibalik mo ang itinahirap kong pera mula sa iyo, nang hindi mo matubos ang iyong ama sa mga tulisan. Bitawan mo ang saya ko. Napakaarte mo naman. Buti nga at may tumutulong pa sa iyo. Ano, tinatanggihan mo ang grasya? Ako si Teresa Octaves, isang masipag na kagsasaka na pinaghihirapan ng sarili buhay. Ngunit, pinilit itong inagaw ang mga pride. Ang mga pride ang lubos na nagpapahirap sa aking buhay. Winasak nila ang aking pangarap. Winasak nila ang aking buhay ng aking anak. Winasak nila ang aking tandang edad na kung saan malapit na sanang matapos ang aking pangarap. Ngunit, ang oras ay naiiwan ay puro panggulo. Ako si Padre Emil, ay isang oportunistang mapalinlang at masunurin sa nakakataas na payo. Ay, Basilio,
Hindi ba't ako ang nagbigay ng suporta sa inyo kahit papano? At ako rin ang nagbigay ng tulong para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararating ang iyong kalagayan ngayon. Ngunit, kailangan nating mag-ingat. Sa mundo ito, dapat huwag natin gagalitin ang ating mga alipin. Ako, si Crisostomo Ibarra, o mas kilalang Simon sa El Filipos de Rizal. Ako ang hukom nas ninais parusahan ang sarili nilang krimen, kaya't kailangan ko ang iyong tulong. Kayong mga kabataan. Kung hindi ako nabaon sa kalungkutan at pagluksa, baka ako'y nanatiling isang inosente. Ngunit dahil ako'y tinukso, ako'y pinaasa at pinabayaan, hindi ko hahayaan ang tulad nila ay magpatuloy sa pagpapahirap sa mga walang kalaban-laban. Kaya't maghanda kayo, mga nagmamagaling. Ang mga kahinaan ng inyong puso, ang mga saloobin ng inyong iniiwasan ninyo, ang mga kasalanang inyong pinapabayang lumaganap, ang lahat ng ito ay magbabalik sa inyo at magiging dahilan ng inyong pagbagsak. Hindi ko hahayaang ang kalupitan ng mga taong ito ay magpatuloy ng walang hanggan. Isang araw, magsisisi kayo. At sa araw na iyon, ang aking paghihiganti. Higit pa sa matamis na tagumpay ng aking paghihiganti. Ang taong ito, senyoras, senyores, ay naglaman ng isang dakong abon at isang pirasong bakero kung saan may ilang mga nakasulat. Pagmasdan ninyo, pero nakikiusap ako, huwag kayong hihinga ng malakas dahil kung nahipan ng parte ng abon, ay magiging deformado ang mukha ng aking spinning. Ang tunay na si Mortis ay hindi ang namamahala, kundi si Gautama. Isa siya magnanakaw ng kapangyarihan. Ako si Mortis. Ako ay namatay upang ibunyag ang katotohanan. Ako si Macaralina, kaisa sa grupo ng nagsusulong ng wikang akademya. Ngunit bigla akong nawala sa oras ng kagubatan. Alam ko ang kasiraan ng simbahan at pamahalaan. Batid ko kung bakit nais nila tayong tutulan. Ang hindi ko lang malinaw sa akin ay bakit tinahayaan ng aking kababayan na
na maging mistulang dayuhan ang ating sariling bayan. Gusto kong lumaban, gusto kong ipaglaban ang aking sariling bayan, ang aking pamilya. Pero paano? Ako si Hermana Pencha, ang babaeng mayaman at bayalosa. Ako, Charlie, hindi ka pa ba tapos iyong gawain? Ha? Huwag mo kakalimutan, dasalin ng orsaryo at humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Naku, mahirap na. Baka hindi ka tanggapin sa langit. Aba, Julie, hindi ka ba tapos? Aba, Julie, huwag ka masasakay ng ganyan. Magdasal ka na ng tainting at humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan upang ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang iyong hiningi. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Ako si Quiroga. Simon, wala na akong pera, Senyor Simon eh. Mga tingente, opisyal, lahat sila, utang akin pera, pero di bayad. Ako payag, basta ako kita pera. Pero ako takot, baka huli tayo sundalo. Ako takot sa'yo, sabi. Ako meron ako balin, pero di ko hawak. Ako payag na sa'yo tulong, basta wag mo ako salin. Ako si Pepay, isang mananayaw at isang kaibigan ni Don Gustavo. Ginagamit ko ang aking kagandahan at kunaging lumamak ang aking nais sa mga ganda sa mga lalaki. Don Gustavo, ano ba? Maaari po ba yung paboran ng aking kahilingan? At marami rin naman kami makikinabang dito. Nako, Don Gustavo, ano ba? Tutuparin niyo pa ba ang aming kahilingan o hindi na? Don Gustavo, alam mo, matalino at marangal kayo. Kaya naman, kailangan namin ng tulong niyo. Di ba? Ito na po, nagdaman ko sa aming message. Maraming salamat. Ay,